Hello guys, nagbalik na naman ang NCAP at isa sa pinakamagandang protection natin while driving ay ang dashcam. Kaya kung naghahanap ka ng isang dashcam na pwede mo magamit sa sasakyan mo as protection or pang contest din sa NCAP, o pag-usapan natin itong 70 A200 dual channel set na dashcam. O dual channel siya guys kasi meron na tong kasamang rear camera. So kamusta ba yung mga features na to? Marirecommend ko ba yung dashcam na to para sa inyong everyday driving? Yan ang mga pag-uusapan natin sa video na to. So, ready na ba kayo? Tara, let's roll! Okay, so bago natin to i-unbox, pag-usapan muna natin yung mga quick specs nitong 70 A200. Well, kagaya ng sabi ko sa inyo kanina, dual recording na to. So, maximum resolution ng both cameras ay 1080p, Full HD. So, hindi siya kagaya ng iba na 4K, no? Pero kahit 1080p lang siya, yung kanyang resolution, meron itong up to 60 frames per second. Kaya smooth na smooth ang recording niya. At meron na rin itong dual HDR support. So balance na balance siya, mapaumaga man or mapagabi yung footage niya. Meron din itong 130 degrees wide field of view. Both yan parehas sa harap likod, 130 degrees. Ano pa? F2.0 yung aperture niya. Meron siyang 500 mAh na built-in battery. Kaya kahit patay na yung engine natin, makakapag-record pa rin siya for some time, lalo na kung may emergency. Up to 128 gig din yung kanyang support na micro SD card. Meron tong built-in Wi-Fi and app control. Merong kaya niya mag-connect sa 70 app para ma-configure niyo siya properly. Meron siyang loop recording. No, hindi mo na kailangan manually mag-reformat ng micro SD card nito kung saan na niyang tatabunan yung mga old footage. Meron din tong G-sensor at emergency video at kaya mong i-lock yung kanyang video automatically kapag ka meron siyang na-detect na collision para magamit yun, hindi ma-override yung video na yun. Meron din siyang night support with 70 night owl vision. Kaya expect natin malinaw din yung footage nito sa gabi. At pwede rin siyang kabitan ng hardwire kit guys, optional. Kung gusto niyo na continuous yung recording niya kahit nakapark na kayo. By the way, meron din pala itong 2 inches na LED screen na hindi touchscreen pero LED. So mukhang malinaw naman yon. So, solid yung niya, specs niya guys. So, magkano ba to? Pag-usapan natin agad yung pricing niya. So, i-display ko agad sa screen kung magkano ba siya as of making this video. So, most likely less than 5,000 pesos lang naman ito. So, ngayon, unbox na natin to para makita natin yung laman niya. So, okay. Ito yung box niya guys, no? Black na black. Kita mo na agad yung picture niya sa front pa lang, no? Sa bandang baba, makikita niyo yung mga specs niya, quick specs. No, sa gilid, mga 70 may branding lang. Tsaka sa likod, yung kanyang mga iba pang mga details. No? So, okay. So, unbox na natin tong A200 guys. So, same lang din naman ang mga unboxing experience lagi kapag ka mga dashcam ng 70 may. No? Para ka nag-unbox palagi ng cellphone. Pero ang ganda ng box niya para sa presyo niya guys. So, may dalawang box dito. Una, makikita mo ito. Ito yung kanyang mga wires, no. Unang-una itong wire ng kanyang rear camera. Oh, parang siya, no. Iba yung hindi siya type C or 2.5 millimeters. Meron din siyang kasama na rito na 12 volt socket na isa lang USB-A port. Meron siyang kasamang ito yung kanyang mount, no. Tsaka nakakabit na yung 3M tape. Meron din siyang pang-tack ng cable, no. At ito yung kanyang USB power cable na Type-C. Yun, buti naman Type-C yung main camera. So yun lang sa part na yan. So tingnan natin ngayon itong isang envelope. So itong isang envelope guys, harap ko nga dito. Yan, itong isang envelope ay nandito yung kanya mga films, no. Electrostatic films nandyan at saka yung kanya mga owner's manual na hindi naman natin binabasa, which is good kasi meron siyang electrostatic film na kasama, madali siya may mamount. Ito yung ating rear camera, no, kamukha siya ng ibang mga 70 may na rear camera na nireview natin. At ito yung ating main
unit, no? Yan. So ito siya, makikita nyo, ito yung kanyang screen. May mga button siya dyan. Fully adjustable. Kamukha niya yung ano eh, para siyang pinaliit na A500S, no? Or hawig pa nga. So yan. Okay, so yun siya guys. Ngayon, install na natin para makita natin kung ano yung itsura niya kapag ka nakakabit siya. Okay, so after couple of minutes na pag-install, ito na siya guys. Yan. Diyan ko lang siya nilagay. Yan, tingin ko yung pinaka-ideal na position niya. So, madali lang siya install kasi nga wala naman siyang hardwire kit. Pinagapang ko lang yung wires niya nung kanyang rear camera papunta sa harapan. Tago-tago nyo lang sa mga singit-singit ng inyong sasakyan. No? Madali lang siya, no need talaga sa professional install. Tapos kayo na lang bahala humanap ng exact position niya. No? Pero sa akin kasi dito, dahil meron tayong 70 my 4K Omni, so diyan ko na lang siya nilagay para hindi siya magharang. No? So set up natin siya sa app. Pakita ko rin sa inyo yung app niya. Okay, so ito yung kanyang app guys. No? So para malagay natin siya, kailangan natin mag-add. Tapos dashcam with screen. So makikita niyo yung 70 my dyan, no? Naka-Wi-Fi. No? So kukonect tayo ngayon sa Wi-Fi niya. Ayan yung kanyang default. So, hanapin lang natin siya, A200, ang kanyang password ay, enter nyo lang, to, galing no, kasi iba-iba yung password niya, hindi siya yung typical na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, once na connected na kayo sa Wi-Fi guys, yan, balik na kayo rito, automatic na yan maglo-load. Okay, tapos click nyo yung authorization dito, yan, app is connected na tayo. Okay, so yun yung view natin ng app. Makikita nyo. So dito, para makita nyo yung rear camera natin. Tapos settings, kung gusto nyo bago-baguhin yung mga settings, makikita nyo dyan yung mga encoding format. Dito tayo sa high compression, video resolution, mababago nyo. Ano lang siya, 1080p lang talaga. Video clip duration, pwede nyo i-adjust. Kung natin 2 minutes. 70 my logo on. Mirroring and rotation, kung gusto nyong mag-mirror sa rear camera, pwede naman. Pero para sa akin, parang tama na siya. No? Collision detection, pwede nyo rin siyang i-on. Pero wala kasing parking cable. Wala tayong hardwire kit, so hindi pwede. Time-lapse, hindi rin. Emergency video, medium. Speaker tone, key-tone, record audio, broadcast language. Standby mode. Pwede kayo mag-screensaver. Yan. Auto off after stop, 20 minutes. Power on Wi-Fi, hotspot automatically after startup. Ino-on ko yan para makakonect. Dashcam time, pwede nyo siya i-calibrate para pumasok sa tamang petsa. No. Date format, pwede nyo rin baguhin. Ito yung typical na gusto ko. And then format, and then yan. So yan lang, kung gusto nyo check yung album, no, pwede nyo siya makita, mag-stop siya ng recording. At pwede nyo rin siyang i-timeline view. Yan, maganda sa kanya. Parang sa DD5. So, yun. Okay. So, yun lang guys, no? Yung kanyang app demo. Konti lang naman yung mga setting na pwede nyo magawa sa kanya. Pero overall, very intuitive naman siya. So, ngayon tingnan natin yung mga sample footage na makukuha natin sa camera na to.
So, kamusta naman guys? After couple of days na ginagamit ko itong 70 A200. So, kagaya kanina na nakita nyo sa footage, no? Sa umaga, talagang wala tayong masabi. Sobrang linaw nung kuha niya. Kitang-kita mo lahat ng details. Ang totoo, hindi ko nga aakalaing 1080p lang yun eh. Parang lumilevel siya sa mga 1440p or 2K pa nga na resolution sa ganda ng quality ng footage niya sa umaga. Same with the rear camera. Partida, meron pa tayong tint sa ating sasakyan. Super dark pa yung rear windshield natin na tint. Pero acceptable pa rin yung footage niya sa umaga. Kitang-kita mo rin yung high dynamic range talaga niya. Kaya hindi siya sobrang liwanag, hindi rin naman sobrang dilim. Balance na balance yung footages niya sa umaga. Sa gabi, pag-usapan din natin. To be honest, nagulat din ako sa performance niya sa gabi, lalo na kapag maganda yung headlight mo or nasa lugar ka na hindi sobrang dilim, kitang-kita pa rin yung mga important details sa front camera nitong 70 A200. Nagulat talaga ako kasi hindi ako nag-expect mabuti kasi nga 1080p lang to, tapos yung sensor niya hindi rin naman the best of the best. Pero para sa price range niya, satisfied ako sa kuha niya. Kapag dumating lang talaga kayo sa point na walang ilaw sa paligid, no, sa kalsada, yung inaasahan niyo ng ilaw ng headlight niyo, to be honest, medyo nag-struggle siya ron. Pero kung maganda yung headlight ng sasakyan nyo, mako-compensate yon nung kuha niya. Pati yung kanyang HDR, kitang-kita rin natin sa gabi, well balanced. Yung rear camera sa gabi, okay lang. No, kinda expected ko na kasi yung mga high-end nga na dashcam, medyo ganun na yung performance eh. What more pa tong medyo mababa yung presyo niya. So kaya para sa akin, acceptable lang yung ganung performance niya, footage niya, lalo na super dark pa yung tint natin. Pero hindi naman siya unusable, no? Magagamit mo pa rin kapag may kailangan kang ng proof, ng shot, no? Magagamit mo pa rin yung footage niya sa rear camera. So yun yung mga napansin ko sa kanya, no? While ginagamit ko ito. So satisfied naman ako sa kanyang performance, guys, no? So, ano pa yung mga iba ko pa napansin sa kanya all throughout ng paggamit ko sa kanya. So, pag-usapan natin yung mga napansin kong pros niya or advantages niya. Unang-una, meron siyang dual camera setup. So, less than 5,000 pesos to full price. Makakakuha ka na ng harap likod. Lalo na, importante, nagbalik na nga yung NCAP, di ba? So, malinaw yung footage. Ang dali din mag-connect sa app, no? Napaka-seamless. Once na na-connect mo na siya sa Wi-Fi through the app, pagka inopen mo na yung 70 app, ang dali-dali na. Well, di mo na siya kailangan i-configure pa uli yung Wi-Fi. Automatic na siyang magko-connect. Isa pa maganda sa kanya, meron na siyang kasamang screen. At yung screen niya, decent enough yung size para pwede ka na rin magbago ng settings sa loob mismo ng screen. Kahit wala ka ng app, di ka muna dun magbago. No? Andito na lahat, mako-configure mo na siya. Maliit lang din siya, hindi siya sumasakop masyado sa windshield mo, no? Kaya hindi siya masyadong disturbing kapag ka nagda-drive ka. So, yun yung mga napansin ko sa kanya. Pero syempre, wala namang perfectong dashcam. No, yun nga, yung mga napansin ko rin, yung sa likod niya, hindi masyadong sobrang linaw, medyo grainy talaga sa gabi. No, wala siyang GPS, pero makakabili ka naman through extra module. No? Ayun lang, yun lang yung mga napansin ko na mga hindi masyadong okay sa kanya. Pero overall, satisfied na satisfied ako sa paggamit nitong 70 A200 dashcam. So, marerecommend ko ba siya sa inyo, guys? Well, definitely, oo. Lalo na kung kailangan mo talaga ng dashcam na hindi masyadong mabigat sa bulsa yung presyo niya. No? Kung ikaw, halimbawa, TNVS driver ka, family car, pang sasakyan, pang delivery, no? Lalo na pang NCAP, pwede na to guys na pang protection para sa atin, para meron kang proof kung gusto mo i-contest yung mga violation mo. Kung presyong pag-uusapan, for me enough na siya kasi dual channel naman siya at 1080p rin yung recording at maganda rin yung kanyang quality. Kaya for me okay lang. Kaya kung gusto niyo mabili to, click niyo na yung link sa description, no, box para ma-avail ito. Bonus tip ko rin pala guys, kung may budget kayo, bilhin nyo na yung kasama yung hardwire kit para sulit kasi 24 hours siyang may surveillance sa inyo. Mapoprotektahan niyo yung sasakyan nyo kahit nakapark na siya. So yun lang, ayun lang gusto ko i-share sa inyo about the 70 A200 dual dashcam. So sana nakatulong sa inyo yung video na to kung bibili nyo ba yung dashcam na to para sa sasakyan ninyo.
So yun lang guys, kung nagustuhan mo yung video na to, click mo na may like button. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe, click mo na yung subscribe button at notification bell para updated ka palagi sa mga latest happenings sa ating channel. Till next videos guys, always remember, drive safe and enjoy!